Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Naku, grabe naman kayo sa mga OFW sa Hong Kong. Shout out sa ating mga OFW sa Hong Kong. Minaliit yata tayo ni Chua. Tapos itong si COMELEC Chairman Garcia, pinaiimbestigahan yung mga OFW kasi daw merong vote buying nangyari nung bumisita si Pangulong Duterte. Hala, grabe 'no? Gano'n na ba kami tratuhin ng mga politiko sa Pilipinas, mga OFW na tinatawag the modern heroes ang nagdadala ng ekonomiya ng bansa? Tayong mga OFW tapos maliitin tayo ng pulitikong ito? Grabe kabibig, parang ang sakit isipin ba na nagsakripisyo tayo para sa ating bansa, sa ating pamilya. Every month nagpapadala tayo ng pera sa ating pamilya tapos 'di ba, kung nagpapadala tayo ng pera sa ating pamilya, ang ating bansa ay kumikita doon. Tapos they question the number of OFWs joining the pasalamat ni Pangulong Duterte sa Hong Kong. Grabe, minaliit tayo mga OFW. Ito ha, ito yung statement ni Congressman Chua. Sabi ni Congressman Chua, mga kabibig, ito ha, nakita ko lang ito, takot ba kayo sa katotohanan? Kasi daw, hindi daw mga pure OFW nandun. Mga KOJC members daw ang nasa loob ng ng venue. Hindi mo ba kita din, Chua, kung sino ang nasa labas ng venue? Yung kumakaway kay Pangulong Duterte. Grabe ka close-minded naman ang mga isip nyo. Ito kabibig ha. Ito yung binigyang komento ni Mr. Riel Toker. Ako no naaawa ako sa mga OFW natin ba sa Hong Kong. Ako'y naaawa sa kanila. Yun po talaga ay yung biyahe nila doon dahil nga po sa talagang official, dahil sa mga OFW o dahil nga sa may nagsisirculate po na rumors about this arrest warrant. Grabe no? Grabe, pinaniwalaan tayo nila yung arrest warrant ni PARD. So parang sabi ni Chua na ginamit ni PRRD ang mga OFW para matakasan ang arrest warrant ng ICC. Ito ba ang pinopunteriya ni Chua? Kasi parang he questioned the papasalamat ni Pangulong Duterte sa mga OFW. Nandun si VP Sara, nandun ang pinibilaban. You question? Grabe naman po. Chua, grabe naman po kayo Parang minaliit mo ang mga OFW naghihintay ka Tata Digong Parang ginawa mo talagang masamang tao si Tata Digong parang ginamit ni Tata Digong ang mga OFW kasi dahil sa ICC warrant of arrest. Wag naman pong gano'n. Kita naman natin sa mga video na grabe, nag-speech si Tata Digong, maraming lumuha, maraming nag-aantay kay Tata Digong. Wag naman po masyadong bitter kayo kasi hindi naman po, kung pupunta kayo sa Hong Kong, meron bang iiyak para sa inyo? Meron bang maglilinya ang sobrang taas ng linya para makapasok lang sa venue? Ay, mind you, wala yata. It is quite noticeable, no? Until now, ay wala pa rin yung ating dating Pangulo. At kung makikita po ninyo, yung pong crowd po nila doon ay yung KOJC. So hindi naman po talaga yun OFW na pangkalatan Grabe. Oy, mga taga Hong Kong dyan, mag-react nga kayo sa video. O mga KOJC naman nandun, parang it means hinakot ang mga KOJC at pinaupo doon. So hindi mga OFW, pangkalahatan daw, KOJC. Hala ka, comment kayo mga OFW sa Hong Kong. Huwag kayong tahimik-tahimik dyan. Parang niyurakan yung pagkatao nyo dito, minaliit kayo It was a set up program. Set up program, mga kabibig. Naku po, grabe naman yung... Ay naku, grabe naman po kayo, sir. Ako'y naaawa sa aking kapwa OFW. Ganitong klase ang pagtingin nila sa atin, mga kabibig pa. No, nakakahiya.
Ay, grabe. Kung saan ang KOJC po ang kanilang captured audience. Putang ina nitong si Chua. Galit siya. Oh. Kaya minumura kayo ng mga Pilipino eh. Kaya minumura kayo ng mga tao. Kasi ikaw, Chua ka, kung ano-ano mga pinapakalat mo at naniniwala pa kayo sa mga hearsays at talagang nagpa-conference na naman kayo. Para yun lang. Chua, para yun lang ang sasabihin mo. Tang igit niyo, kayo nag-aaksaya lang kayo ng panahon at pera. Aksaya kayo, ha? Wala kang kwenta. Sana ang mga ibinabalita nyo sa mga Pilipino, nagmura na ang presyo ng bilihin, ng bigas, ganun, Chua. Hindi, wala na kayo ibang bukang bibig, puro Duterte. Anong pakialam mo kung hindi pa nakauwi si Tatay Digong? Anong pakialam mo kung dinagsa ang mga Duterte? Tama, anong pakialam nila? Private citizen na si Pangulong Duterte. Private citizen na si Digong. Anong pakialam nyo? Kung sabihin, Digong, I'll stay here for 1 month, wala kayong pakialam. Hindi naman siya presidente. Hindi naman siya vice presidente. O kung sino mang politiko. Wala kayong pakialam. Mga OFW sa Hong Kong, palibasa ikaw, hindi mo yan mararanasan, ha? Bubo kasi. Grabe, no? Parang ako'y nahihiya sa sinasabi ni Chua. Oy, ako'y naaawa sa ating OFW, mga kabibig. Ito ang sabi, inggit match dito nga sa Singapore, sa Lucky Plaza kahapon, punta si Bong Revilla, Duterte din sigaw. Ay, ambot ni Chua, masyado kayong inggit sa Duterte. Hindi nyo tanggap na mahal ng taong bayan ang mga Duterte. Bakit kaya sobrang bitter na bitter sila sa mga Duterte? Diba, mga kabibig? Pag sure, Chua, hindi lahat ng tao doon ay taga KOJ, especially me. Pumunta ako doon kasi gusto ko rin magpasalamat sa ginawa ni former President Marcos sa aming bilang OFW. Sa passport na lang 10 years ang laking ginhawa sa amin. Tapos ang OAC wala nang bayad ba sa same employer ka. Tapos nung umuwi ako, lakas ng wifi ng airport. Pero now, ano na ang balita? Improve nyo ang serbisyo nyo sa mamayan. Hindi ang puro kayo batiko sa mga Duterte. Wala na kayong magawa. Nakakataktak na yan ang isip at puso namin na nagawa ng mga Duterte. Desperado talaga itong mga chuchuwawang ito. Nako, humanda kayo sa 2028, babalik ang mga Duterte. Nako, hilaw na in shake. Paano ka ngayon balik ka ng mga OFW sa Hong Kong? Diba? Nako, ang mga OFW, bisay pa nagtimaan na sila. Oy, grabe. Sa statement niya, isang set up daw yung nasa venue, mga ano daw, pangkalahatang KOJC daw yun. So, nasaan ang mga OFW? Hindi ba nakakita si Chua ng mga video kung saan ang mga OFW ay doon sa, nung madaming nakaupo sa labas kasi hindi na makapasok? Grabe naman kayo, oy. Parang ako'y naiiyak para sa ating mga OFW. So, minaniliit nyo, parang bayaran? Ganun ba, mga kabibig? O, eto pang isa. Talking about bayaran, mga kabibig. Eto. May vote buying daw di umano. Oy, taga Hong Kong. Oy, OFW na to sa Hong Kong. Mag-react naman kayo dyan. Oy, ipaglaban nyo ang pangalan ni Tatay Digong. Oo. Gusto nilang siraan ng todong-todo si Tatay Digong. O mano'y vote buying sa isinagawang campaign rally sa Hong Kong, pinaiimbestigahan. Ako, mga OFW sa Hong Kong, sumigaw naman kayo dyan. O tingnan nyo, sino ang sinisira ngayon? Si Tatay Digong. Sino? Tatay Digong at ang mga OFW. So nagmukha kayong magnanakaw. Mukha kayong bayaran dyan sa Hong Kong. Uy, sumigaw kayong mga taga Hong Kong OFW, oy. Hindi ba? Hindi ito maganda. Pero may explanation naman dito si Comelec Chair. Yan po kinakailangan i-verify mabuti sapagkat mahirap baka tayo nakarating po sa ating balita, informasyon tungkol sa bagay na yan na allegedly para iboto na straight yung mga pumunta daw sa Hong Kong. Pero allegedly para iboto ng straight ang yung pumunta sa Hong Kong ang PDP laban. Tingnan nyo ha. Yan po kinakailangan i-verify mabuti sapagkat mahirap baka tayo makuryente. Baka yan fake news, napakahirap yung misinformation at saka disinformation sa kasalukuyan. Siyempre kapag ka namimigay ka ng ganong amount, ang sinasabi 200 Hong Kong dollars.
hindi naman pwede makaligtas. 200 Hong Kong dollars. Mga OFW, please mag-react kayo. Gumawa kayo ng statement dyan, official statement. Sagutin nyo to. Nakakahiya para kay Tatay Digong, oh. Nakakahiya din para sa inyo. Parang niyurakan ang ating pagka-OFW. Ano, mukhaan tayong pera? Oo, mukha tayong pera kasi nagtrabaho tayo sa ibang bansa pero hindi tayo bayaran. Hindi ganun. Hindi bayad ang prinsipyo nating mga OFW. Sa kaalaman ng lahat, lalo na yung mga hindi pumunta halimbawa doon. So tingnan natin kung ano ang katotohanan yan. Pero again, at this point, ito ay raw information. Wala pa itong kredibilidad at Sana, Comic Chairman Garcia, raw information, walang credibility. Please, paimbestigahan nyo po kasi nakakasira. Nakakasira sa pangalan ng mga OFW sa Hong Kong. sa kasalukuyan, ito ay tinuturing pa rin natin ng fake news. Pero pinapakita mo po. Yes po, tayo po yung nakikipag-communicate na sa ating konsulada sa Hong Kong upang makakuha din ng mga balita tungkol dyan sa bagay yan. Kung meron sana na gustong lumantad at magsabi na sila ay inoferan, yan, mas maganda po yan, mas mapapadali yung ating ginagawang pagsasaliksik tungkol sa bagay. May nakarating po sa ating balita. Sino daw ang kung sino daw ang gusto mag diyan, lumabas daw kayo, magpaimbestiga kayo, sabihin nyo na binayaran kayo para daw mas mapadali ang kanilang investigasyon. Ay, grabe. Uy, parang tumaas ang BP ko yata dito, Ay, grabe mga kabibig. Ako'y naawa kay Tatay Digong talaga mga kabibig. Grabe. Nakakaawa talaga si Tatay Duterte mga kabibig. Ewan ko kung paano natin matulungan si Tatay Digong. Parang grabe mga kabibig. Kaiyak. Kaiyak talaga kabibig. Na ginaganito na si Pangulong Duterte. So ito, Chairman, Comelec Chairman, naimbestigahan nyo na ba itong video na to? Ito, Yan. Yan. Sige po. Comelec Chairman Abalos, Comelec Chairman Garcia, paki-imbestiga. May bigyan ng pera yan. Ay hindi ang pagpapailaw ang trabaho ng Congressman magkasama. Sana may statement si Luis Rodito kasi trending ang pinag-uusap-usapan na to. Parang this is a bad picture for her. So sana may statement siya ilalabas dito mga kabibig. So yun kabibig. Parang naawa ako sa aking mga kapwa OFW sa Hong Kong. Naawa, sino bang hindi maawa na pinagbintangan? Tapos itong si Chua nagsabi pa na hindi daw mga OFW ang pumunta sa venue, parang KOJC daw. Tapos itong si Chua, si Garcia, sinasabing pa iimbestigahan yung mga OFW na baka may vote buying daw. Ito ba? Ito ba yung sinasabi ni Chua, mga kabibig? Na hindi mga OFW kundi KOJC members ang mostly nandoon. Ito ba? Yan. May mga OFW yung naiyak, mga kabibig. Diba? Ito sabihin nila na grabe. Galit mga kabibig. So sana sa mga OFW sa Hong Kong dyan, alam ko namang may mga grupo-grupo kayo dyan, magsalita kayo, magbigay kayo ng official statement. Diba?
kahit may mga video na kumakalat ngayon na marami ang nag-abang, nakalinya yung mga OFW, dapat may statement din kayong ilabas. Tapos sagutin nyo din si COMELEC Chairman Garcia hinggil sa vote buying daw ng Pilipilaban. Walang ibang campaign lalo naganap ang Pilipilaban na 200 Hong Kong dollars na pinamimigay. So sana magsalita din kayo dyan para matapos na to ba? Kasi ang kawawa dito ang Pilipilaban, kawawa si Pang Duterte at kawawa kayo. Pinagbibintangan kayo, pinaiimbestigahan kayo. Okay lang ba sa inyo na yan ang pananaw ng mga ilang politiko? Di ba? So sana magsalita kayo dyan ha. So yan lang po kabibigyan ating latest libak-libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At maghihintay po kami sa mga official statement ng ating mga OFW sa Hong Kong para malinawan ang mga ibang tao para talagang maramdaman namin na solido kayo dyan. At handa kayong ipaglaban si Tatay Digong Duterte at ang mga Duterte at ang Pilipilaban. Yun po kaibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.